Kamusta? Tayo sa Itapushi Island. HIS Productions. Puntahan natin yung barko natin na gagamitin sa operation. Nandito tayo sa port area ng Itapushi Island. Nakikita nyo doon sa unahan, nandun yung ayan yung doni na yan, yung doni tawag. Yan yung nirentahan naming barko pagkarga ng mga equipment namin gamitin sa operation. So lapitan natin. Ito yung police pangkaragatan. Ito yung service nila, no? Ang ganda, no? Prepare. Ayan, ready na yung mga divers natin. Lapitan natin. Pupunta na sila for operation. Kung dun sa malaki, mayroon kaming sariling speedboat na maliit na runner namin yan. Support. Yung speedboat na yan galing pa yung Pilipinas. Tinarga lang namin sa may container van hanggang nakarating sa Maldives. Nagamit namin. Pwede na yung mga equipment natin gagamitin. Nag-drill kami sa dagat sa ilalim para ma-clamp yung kable, no? Na stable siya doon. Kaya nauna na yung speedboat. Kaya malis na rin yung barko. Ayan. Good luck, guys. Fishing boat yan yung nirentahan namin. Fishing boat yan dito sa Maldives. Malaki din siya, kayang ikarga yung isang truck sa atin. Nandito ako ngayon sa port area. Mayroon silang mga tambayan dito. So makikita nyo yan, parang doyan na upuan. Yan, o. Yan yung style. Yung style dito. So paghapon maraming tao dito hanggang gabi. Pero sa umaga ngayon alas 7 kasi hindi sila ganun sa aga gumising. Kasi alam nyo naman pag Muslim, kadalasan noon sa gabi yung labas nila, lalo na sa mga mainit na lugar, kasi pag umaga hanggang hapon sobrang init sa labas, no? So ang mga tao doon hindi lumalabas, kaya ang tendency noon gabi yung labas nila, hanggang hating gabi, hanggang ano, and then gigising yun sila tag alas 9, alas 10 na, no? Kadalasan sa mga tao dito nga ganun. So pag mayroon kang mga transaksyon sa gabi pa lang, tapusin mo na, kasi sa umaga sigurado hindi mo yan magigising. Mga alas 7, alas 8, so bihirang gumigising ng ganun dito. So hindi yan tulad yan sa atin na alas 5 pa lang gising na yung mga tao. So dito hindi. Pag umagang may mga transaction ka or bibili ka, wala pang bukas na mga bilihan yan. Wala pang bukas na palengke, wala pang bukas na mga shops, no? So kadalasan yung bukas dito, siguro alas 8 meron, pero bihira. Kadalasan talaga 9 to 10, no? Yung bukas na mga shops. Pa-subscribe na lang po sa channel ko. Usually raw contents lang tayo. Kasi tinatamad din akong mag-edit, saka kulang din tayo sa oras para mag-edit. Gusto ko lang maipakita yung mga isla sa mga karanasan ko, lalo na dito sa may scope, sa may trabaho ko, na halos mga isla-isla yung mga pinupuntahan namin sa Maldives, kasi puro isla to. So every island mayroon silang parang barangay sa atin. Yung isang isla, isang barangay, parang ganon. Council yung tawag sa barangay nila, council. So ang council
mayroon niyang mga parang council president, vice president, saka mga councilors yung tawag nila. Yung sa atin kapitan at saka mga kagawads. So every island yung local government nila, yung island council tawag. So nung una kaming pumunta dito, nag courtesy call sa council nila. Napakilala kami na may gagawin kaming project, na contractor kami ng telecom company dito. Kami yung magagawa ng mga submarine cable connection nila island to island to. So mga friendly naman yung mga tao, maganda yung approach nila kasi siyempre para din sa benefits nila ng mga tao sa island nila, no? Please support me by subscribing to this channel, no? Raw contents lang tayo. Ang importante ay maipakita ko sa inyo yung mga kalagayan, no, ng iba't ibang lugar, no? Ito yung view ng mga street dito. Concrete na kalsada na siya at maraming mga establishment. Dadaan tayo ngayon sa may pharmacy. Ito yung hospital nila, no? Pakita ko sa inyo mga pharmacy. Yan, sa harap ng hospital na to. So dito tayo sa may harap ng hospital. Atoll Hospital, no? So as I said, Atoll is a group of islands, no? So marami to. So dito yung sentro ng atoll na to. Yan, halos motor, 90%, 95% ng transportation dito ay motor, no? Kasi buhat nga doon sa maliit lang yung area, kakalapit-lapit lang yung pupuntahan mo, no? So from other side, support area, pupunta tayo sa kabilang area. Lalakad lang natin, malapit lang kasi. Parang isang barangay na din sa atin yung area niya, o mas maliit pa sa barangay sa atin, depende. Morning. Yun yung mga lokal dito. Ito, simpleng buhay lang ng mga tao. Muslim kasi, kaya yung mga babae nila nakabalot. Yung kinabubuhay ng mga tao dito, siguro una turista, tapos fishing, gano'n. Paano nabubuhay yung mga tao dito? Kasi yung mga public islands, bihira naman pumunta yung mga turista, no? So hindi ko alam paano nabubuhay. Parang wala namang nagtrabaho dito. Tapos sa hapon makikita mo puro tambay sa labas sa gabi, no? Puro tambay, yung mga shops lang, no? Yung mga tindahan sa atin, parang ganon. So yun lang yung mga nagbi-business dito, no? Yung iba wala naman, puro tambay. Dito na tayo sa kabilang parte ng isla. Ayan, nandun na yung area ng ating project. So ito yung seawall dito sa kabilang side, kung saan nandito rin yung ating project, no? Ayan. So yan yung mga tropa natin. Hanggang 30 to 40 meters o 30, mga
professional naman lahat ng mga divers natin. So we are well equipped. We are licensed dive masters, no? So alam na nila yung gagawin nila. At the same time, mayroon silang kumpletong mga equipment at instrument na ginagamit. At saka experience na rin yung mga divers natin. So, hindi basta-basta yung mga experience na yan nila sa Pilipinas. So, salamat sa panonood. Sana suportahan niyo pa ako sa mga susunod pang mga videos. Salamat.